sa pangunguna sa pananambahan at maging sa pangunguna sa awitan. Dito po si Tatay Ernie, no? At si Ate Nanay Lydia. Sila po ang, pag wala sila rito, sila ang ating viewers sa ating FB at ganoon din si Papa Roman, ang aking ama. Bagamat they are advanced in age, they are worshiping with us even with such technology. Ganun din, atin pong papurihan ng Panginoon sa mga celebrants this week. No? Birthday ni Sister Risa na nagpaalam po sila yung magse-celebrate sa kanyang pamilya sa Santo Tomas, Batangas. Si Buboy, no? Dati nating share and shoot na youth. And then si Sister Isel. Ganun din po. No? Welcome back sa mga pati siblings, no? Si Pidong at si Rolly. So first timer nila sa ating gusali, sa ating bagamat sila yung gospel hour attender last week. Tayo po'y manalangin sa sama-samang pagsamba. Nagpapasalamat kami kadakilang Diyos na ikaw ang mga nagdadala ng mga kaluluwa sa gusaling ito, bata man o mga matanda, mga toddlers. Ikaw po, O Diyos, ang nag-gather sa kanila, O Diyos, para sa araw na ito na sumamba. Kinikilala namin na Ikaw ang mabuting Diyos, mapagpalang Diyos. Ikaw ang naggabay at nag-ingat sa amin sa nagdaang isang linggo. At minarapat mo na kami magkasama-sama sa gusaling ito upang kami magpaabot ng aming taus-pusong papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Itinataas po namin ang aming mga celebrants this week. Si Sister Risa, salamat po sa buhay at kanyang ministeryo at paglilingkod. Samahan mo po siya, O Diyos, sa kanyang pamilya na ngayon po ay nagdiriwang sa Santo Tomas, Batangas, kasama ng kanyang kabiyak na si Brother Joel. Ganon din, Panginoon, si Buboy na isang kabataan na dati rin po namin kasamahan o nakakasama sa kabataan sa iglesyang ito. Samahan mo siya, O Diyos, sa kanyang kaarawan. At ang aming kapatid na si Sister Isel, this coming Saturday, bagamat sila ng aming Deacon Jojo ay tutulak for Ilocos and for Baguio this week. Kayo po ang mag-ingat at magpala sa kanya. Ganun din, Panginoong Diyos, itinataas namin ang aming pong mga gawain sa linggong ito, particularly si Deacon Danny na sa mga oras din ito ay nangangaral sa kapatirang iglesia sa First Reformed Baptist Church. Samahan mo siya, O Diyos, sa kanyang pangangaral. Dalangin din po namin ang linggong ito na kung saan ay magiging abala ang aming kapatirang iglesia, ang Cubao Reformed Baptist Church, dahil sa kanila pong annual hosting o Pastors Conference. Samahan mo sila sa kanilang mga gawain at mga preparasyon sa natitilang mga araw. Ganon din, Panginoon, kami bilang isang iglesia sa darating na susunod na linggo ay ang aming visiting preacher, si Pastor Nick Alford, ay aming pong maririnig ang magdadala ng iyong mensahe sa aming kalagitnaan. Tinataas din namin ang mga nasa banig ng karamdaman na wala po namin ngayon dito. We are praying for special prayer for Enzo na siya po ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Kayo po ang humipo, O Diyos, sa kanyang kalusugan. Maging sa mga kabataan na narito, mga bata, O Diyos, na patuloy pong kailangang ma-build up ang kanilang mga immune system upang may panlaban sila, O Diyos, sa mga virus na sa aming paligid. Itinataas ka namin, Panginoon, sa umagang ito, lalong-lalo na ituon mo ang aming kaluluwa sa sentro ng pananambahang ito. Kami ngayon ay nasa tugatog na ng aming pagsamba, ang iyong salita ay ihahayag, maging handa ang aming puso at kaisipan sa umagang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa series na aking nasimulan last month or 2 months ago in December of 2024. At natapos natin last Sunday ang chapter 1. And 30 years later, narito po tayo ngayon sa chapter 3. So tinapos po natin ang chapter 1 ng Luke na nakita natin ang gagawing mensahe at misyon ni Juan Bautista at ito po ay inilahad mismo ng kanyang ama na si Zacarias. However, 30 years later,
mapapansin po natin, mukhang kailangan natin magbawas siguro ng aircon kung nag-treat off, no? Pakibawas yung isang unit ng aircon kung sakaling nag-treat off. Well, anyway, ganun pa man, tayo po ay tutunghay. Dito po, 30 years later, ay makikita natin ang ministeryo ni Juan Bautista na siya po ngayon ay narito na sa pagtagpong ito. No, nagtasa tagpong ito na siya po ay merong pagbubukas ng ministeryo ng ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin, siya po ang maghahanda ng daan. Tandaan natin na siya po ang pinili ng Diyos, siya ang kahuli-huliang apostol or prophet of the Old Testament that crossed over the New Testament era. And here we see that Dr. Luke even had a very clear presentation when this event took place. In verses 1 to verse 2, we will see here the political details na binanggit ni Lucas for the accuracy na ating makikita rito ng kaganapang mangyari ang bagay na ito. Well, basically, we know John the Baptist is a prophet with a message about repentance or baptism about repentance. At the three Gospels, yung tatlong ebanghelista po, ay nakuha po nila ang na-capture nila ito pong aspect na ito na kung saan ay ang kaganapang ito ay nabanggit. Matthew chapter 3 verse 1 to 6, Mark chapter 1 verse 4 to 5, at ito po sa Gospel of Luke, Luke chapter 3 verse 3. Mapapansin natin na tatlong ebanghelista ang nakapansin po o nag-record nito. Patunay lamang na pinapakita rito ang kahalagahan ng pagpangyayaring ito. Pero tandaan po natin, hindi lamang po gospel o baptism of repentance ang message ni John the Baptist. Tandaan po natin that in verse 18 of the same chapter, Luke chapter 3 verse 18, ano pong sabi? Turn your Bibles in Luke chapter 3 verse 18. So with many other exhortation, he preached good news to the people. This is one thing that we need to understand, na hindi po bombastic lamang si apostol o si propeta Juan Bautista. Bagamat kilala natin o matalas ang dila ni Juan Bautista in proclaiming about the message of repentance, there is a balance in the ministry of John the Baptist in proclaiming the good news. Bagamat yung mga starting statement ni John the Baptist dito ay medyo shocking, no? Kayong mga ulupong, di ba sabi sa Tagalog, ano? Kayong mga lahi ng mga baluktot na henerasyon. Kayong mga vipers. These are very strong words, but to balance it, verse 18, we see here, John the Baptist preached about exhortation. He exhorts. He had the ministry of exhortation. Sabi dyan, with many other exhortations. So hindi lamang po puro hail and thunder messages ang ginagawa ni John the Baptist dito. Kung hindi, meron din po siyang message of exhortation. He had preached the good news to the people. So meaning to say, pinapakita po dito yung pong mensahe na ang kanyang itinataas pa rin ay ang Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay po ang nais ko pong makita natin dito sa ating pag-aaral. Bakit po? Kasi after po niyang i-perform yung ritual of repentance, which is baptism, John the Baptist noticed, and probably he is not fully convinced about these people who are engaging in the rites of baptism. Probably he noticed that these people are just doing the formality of the ritual and religion. They just go with the flow. Kagaya po ng some other people, pag Sunday, they just go to church. Para nasabing nagsimba sila, para nasabing linggo.
Pero pag sila'y sumisimba, ang kanilang isip lumilipad. Ang kanilang isip ay wala doon sa tuon ng pananambahan. Nasa trabaho, sa gagawin tatapusing assignment. O di kaya yung problemang kasalukuyang kinakaharap. These are the problems that minsang umaagaw sa atensyon natin sa ating mga kaisipan. Dito, makikita natin ang isang kataga na binanggit ni Lucas, na sabi niya, bear the fruit of repentance. Napakahalaga po ang bunga ng pagsisisi. Meron pong ebidensya kung ikaw ay nagsisisi. Ito po ang mensahe ni Apostol o ni Propeta Juan Bautista patungkol sa aspetong ito na ating pag-aaralan. Tatlong bagay. First, John the Baptist awakens their spiritual condition. Verse 7. Verse 8, we will see here, John the Baptist shaken their false confidence. And thirdly, verse 9, John the Baptist presses on the urgency of repentance. So ito pong tatlong bagay na makikita natin na pinakabunga ng pagsisisi. Ang unang bagay na binanggit dito ni Juan Bautista, ginising niya ang espiritual na kamalayan at espiritual na kondisyon at kalagayan ng mga taong nagpapabautismo. Sabi po niya sa verse 7, and he said, therefore to the crowds that came out to be baptized by him, you broad vipers, you are warned to flee from the wrath of God. Put yourself in the situation dun sa binautismuhan ni Juan Bautista. Nagpabautismo ka na nga, ano nangyari? Sinabihan ka pang ulupong. Nagpabautismo ka na, sumunod ka na nga, nagpatubog ka na, pag-ahon mo, kayo mga ulupong. Di ba? Just imagine the picture. Why? Because probably, in the very first place, John the Baptist knew that the rites, the ceremony, does not save them. Ano man pong ritual o seremonya, hindi po ito ang magliligtas. Hindi po ito yung magpapatawad sa kasalanan ng isang kaluluwa, maging bata man yan o matanda. By the way, the word brood of vipers, it is a biblical symbolism of what took place in the Old Testament. The brood of vipers it is a biblical symbolism of the snake who often represented as deceitful, danger, evil like the serpent in the Garden of Eden. Let us remember sa ating pong lesson sa midweek Bible class, the fall of man, one of the figure in chapter 3 of Genesis is what? The ancient serpent. The ancient serpent na kung saan ay the tempter, the deceiver, tinawag doon ni Jesus na murderer from the beginning. Father of lies. These are the synonymous terms associated with snakes, with vipers. So to make the long story short, vipers are connoted negatively in the scripture. Tandaan natin, in context, para mabalanse po natin ito, in Matthew chapter 3, turn your Bibles in Matthew chapter 3, makikita natin kung bakit nagsabi si Juan Bautista ng ganitong mahanghang na pananalita, because in Matthew chapter 3, particularly in verse 7, ano sabi po dito? But when he saw many Pharisees, Sadducees are coming to his baptism, he said to them, you brood vipers, who warn you to flee from the wrath to come. So, makikita natin yung lumilinaw-linaw na, no? Hindi lang yung basta nagpabautismo. Bukod doon sa mga nagpabautismo, nakita ni Juan Bautista na may mga religious leaders na nakamasid. At maaaring itong mga religious leaders na ito ay magtatangka na
mag-join sa rite and ceremony of baptism of repentance. Kaya nabanggit niya ito at he is addressing in Matthew chapter 3 verse 7. He is referring to the religious leaders that they proclaim to be righteous, pious, but their action do not match their lives. Dalawang mahalagang bagay ang ina-address ni John the Baptist sa aspetong ito. First, the present spiritual condition of man, and secondly, the current destination of those men. Ano po ang dalawang ina-address ni Juan Bautista sa verse 7? O sa verse 7, yes. Una, binubuhay niya at ginigising niya ang espiritual na kondisyon ng mga taong kanyang miniministeryuhan. Kaya tinawag niya itong vipers. Si Apostol Pablo, ang tawag nga niya sa Ephesians chapter 2 verse 3, You child of wrath. Kayong mga anak ng napupuot, kinapupuotan. John chapter 8 verse 44, Jesus said to the religious leaders, Your father is the devil and murderer from the beginning. And that is the real condition ng sino mang tao, hindi lamang mga religious leaders, kung hindi sino mang tao na walang ugnayan kay Kristo. We are all connected in the first Adam. We are all connected with the first Adam. Kay unang Adan. Malibang tayo'y magkaroon ng koneksyon at ugnayan sa ikalawa at huling Adan na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, tayo ay nabibilang sa mga katagang ito. Tayo ay bahagi sa mga child of wrath na ito, you brood of vipers. Our father is the devil. And our current destination, ang iyong patutunguhan, kaibigan, if you will die without Christ, is eternal punishment in hell. You will be facing the very wrath of God, judgment of sin and hell. And that is the current condition of every soul, male, female, young or old. If you are not exposed, you don't understand the precious gospel of the Lord Jesus Christ, and you put your faith on it, your soul will be miserable. Nais kong ayokong palampasin ang pagkakataong ito. We ought not to miss the point na hindi lamang yung mga religious leaders ang tinutukoy ditong mga ulupong. Mga napupuot na galit ng Diyos. O sila ay naharap sa kaparusahan at kapahamakan sa impyerno. Kung hindi ang bawat kaluluwa, bata man o matanda, lalaki man o babae, kung wala kang ugnayan sa krus ni Kristo, kung hindi mo siya kilala, kung hindi binago ang iyong buhay dahil sa iyong pagsisisi at pagsampalataya sa ginawa niya sa krus, you are in company with them. Philippians 2 verse 15, anong sabi doon? Crooked and perverse generation. Yun po ang description ng anumang henerasyon na walang ugnayan sa Diyos. Na hindi tumalima sa panawagan sa pulpito at ng iglesia patungkol sa usapin at paksa ng pagsisisi. At ito'y hamon sa ating mga modern-day evangelical churches today. We need to bring back in our pulpit the message of repentance. Sapagkat pinakita ni Juan Bautista ang mensaheng ito na kung ang isang kaluluwa ay hindi tatalikod sa kanyang kasalanan at magtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus, siya'y haharap sa puot at galit ng Diyos. Sad to say,
Many churches, many evangelical churches today, they have relaxed the message of repentance. People on this day no longer afraid of God's wrath. Why? Because what they hear on most pulpit today is God is love. Naging sugar-coated na ang mensahe sa pulpito. On the outside, napakaganda ng pagkabalot, napakaganda ng presentation. Nirelax ang usapin ng kasalanan. Nirelax ang usapin ng impyernong puot at galit ng Diyos. That's why people are deceived. For our viewers in FB and even our visitors in this building, TNC, Trinity Neighborhood Church, we don't offer any form of entertainment. As you could see in our front, we don't have no instrument to stir up your emotion, to make you feel good. Because we believe in the regulative principle of worship. Our worship is directed to God. The songs that we sing, the hymns, the prayer, the scripture reading, our offering, all of these are directed to God. Because God is our audience. And if you are looking for an entertainment to feel good aspect, nagkamali ka ng pinasok. Because we do not offer such kind of entertainment. If there is one thing that soul is coming back here, kung babalik at babalikan kami at panonoorin kami sa aming FB Live, it is because of our explanation and exhortation from the Word of God. Kung babalikan ka rito, kung hindi, matututo ka, malalaman mo, makikita mo ang tunay mong kalagayan sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. And that is the next verse na sinasabi ni John the Baptist, the necessity of bearing fruits keeping with repentance. If you don't have any fruits of repentance to show, pagdudahan mo ang sinasabi mong Kristiyano ka, mananampalataya ka. Those who are not in Christ, those who have no saving communion in relation to the Messiah na inihahanda ni Propeta John the Baptist, you are in this kind of spiritual condition. That's why ask yourself, make a self-evaluation of yourself. Are you a child of God? Or a children of wrath? Or a child of the devil? Kasi dalawa lang naman yan eh. Hindi tatlo, hindi apat. It's either or. Secondly, verse 8. Not only John the Baptist awakened their spiritual condition, hindi niya lang china-challenge at ginigising ang spiritual na kalagayan ng kanyang mga taong nakikinig sa kanyang ministeryo, inugadi ni John the Baptist ang kanilang false confidence. John the Baptist secondly shaken their false confidence. Bakit? Tingnan po ninyo yung later part of verse 8. Ang sabi ni John the Baptist sa verse 8, later part, anong sabi niya? Sa verse 9 pala, later part ng verse 9, do not presume to yourselves. Verse 9, we have Abraham as our father. Yun yung sinasabi ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Their confidence lays on their rich historical faith. Our father is Abraham. Our great-grandfather is Abraham. Tinawag ng Diyos, pinangakuan ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Yun ang aming lahi. Doon kami galing. They are so proud as a nation
They are saying and claiming we are the chosen nation in this world. In fact, we were rescued from the land of Egypt. We have a rich encounter with God. The 10 plagues in Egypt, the crossing of Red Sea, the clouds by day and pillar by night, the manna and the quail, the water that comes from the stone. Kung babalikan mo ang history ng lumang tipan at ang kasaysayan ng bansang Israel, napakayaman sa paggalaw at pagkilos at pagpapakilala ng Diyos. At ito ang problema ng mga Hudyo sa bagong tipan. Sa panahon ni Juan Bautista na kanyang minemensahehan ng mensahe ng pagsisisi. They are bragging about their rich historical faith. They are bragging that we have the holy Jerusalem, the symbol of God's presence. We have the temple. Bagamat ang lahat ng ito ay totoo, pinaalala sa kanila ni John the Baptist the next verse of verse 9. Anong sabi sa verse 9? For I tell you, God is able from these stones to raise up children from Abraham. Pinagmamalaki ninyo, lahi kayo ni Abraham? Sinasabi ko sa inyo, kayong palitan ng Diyos ang inyong lahi na inyong pinagyayabang, na magmula sa mga batong ito ay kaya niyang magtayo ng panibagong angkan ni Abraham. Huwag kayong magmalaki, huwag kayong magmataas, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. He created the world by the command of His mouth. Genesis 1:1, let there be light, and what happened? And there was light. That even powerful nations, during that time, and even this time, no matter how powerful they are just a dust in the weighing scale. They are just a drop of water in the bucket. Find yourself in Isaiah chapter 4. Binanggit yung bagay na yan. Binanggit yung aspetong yan na sila, magaano man sila mga makapangyarihang bansa, sila ay mga alikabok sa timbangan at gapatak ng tubig sa batya. So don't lift up yourself. Don't look yourself as highly as you think you are. But in reality, you are just a nobody to God. Ito'y paalala rin sa sino mang mga tagapanguna sa mga bawat iglesyang kanilang kinabibilangan. Hindi mo pwedeng sabihin, dahil sa akin, kaya ako lumago ang ministeryong ito. Dahil sa sakripisyo ko, dahil sa pagpapagal ko, dahil sa paglilingkod ko. Ganito ngayon ang ministeryo ng so and so, ganitong ministries. You are a nobody to God. Dito kitang-kita natin, inuuga ni Juan Bautista ang mga false confidence ng mga Hudyo. He shake and make his hearers tremble for the false confidence that they are standing in an unstable foundation, unstable ground. No matter how beautiful it appears, a sand castle. But when the wind blows and the tide of the sea reaches that sand castle, it will definitely crumble and break into pieces. Kastilyong buhangin. Gaano mang kalaki, gaano mang kaganda, gaano mang ka-instagrammable, gawin mo pang profile pic. Pag-ihip ng malakas na hangin, pagtaas ng tide, nag-high tide, at abutin ang kastilyong buhangin, guguho. Ganyan ipinalagay
ni Juan Bautista, ang kanyang mga taong miniministeryohan at binibigyan ng mensahe, huwag ninyong asahan ang tinutungtungan ninyong confidence ng inyong kaligtasan. In the same manner, marami tayong mga kababayang ganyan. Katatapos lang ng nakaraang buwan, January 9, marami tayong mga kababayan na akala nila sa pamamagitan ng kanilang paglalakad ng nakayapak, ng kanilang sakripisyo, sa paghawak ng lubid, sa paghipo sa andas, sila'y mapapatawad sa kanilang kasalanan. It's a false confidence. January 19, the Sinulog Festival in Cebu. Mga kababayan nating weekly observance in Quiapo and Baclaran, every Sunday attendance. Or globally, January 29, last week, in India, in Ganges River, so many Indians are going to Ganges River to take a bath. But 60 of them died because of stampede. Or the Muslims, na dapat one time in their life, they have to visit Mecca for their religious journey. Kaibigan, anuman ang ritual at seremonya na iyong pinanghahawakan para sa katubusan at kapatawaran ng iyong kasalanan, ito'y walang saysay. It is a false confidence. And that's what John the Baptist, he's shaken the false confidence of these people, of his hearers. Huwag mong ipagpalagay because you pray a sinner's prayer. You raise up your hands. When the preacher says, gusto bang tumanggap sa Panginoon, tumaas ka ng kamay, sumunod ka sa panalangin, lumapit ka sa altar. Tandaan mo ang date na ito ng iyong pagtanggap kay Kristo. All of this are false confidence. In like manner, I would like also to shaken yung mga taong lumaki sa iglesia. Hindi mo rin pwedeng sabihin, I came from a Christian family. My parents are Christians. I grew up in Christian Sunday school. I know all and familiar with all Bible characters. I have biblical knowledge. I know how to sing hymns. But those are rituals. Those knowledge, unless hindi ka kinulusan ng banal na spirito at upang basagin ang iyong kayabangan, hindi magiging totoo ang iyong kaalaman. You may be participating and you're religiously active and you involve regularly in the Lord's Day activities. It's good, but it's not the foundation of our salvation. Remember the parable of the publican and the tax collector? Sabay silang nagsimba, Luke chapter 18, verse 9 to 14. Sabay silang pumasok sa templo. Ang Pariseo ay nagsasabi sa Diyos, Panginoon, pasalamat ako, nagpupuri ako sa iyo, hindi ako kagaya ng publikanong itong magnanakaw. Maniningil ng buwis na nangungupit ng buwis. Naniningil ng sobra at binubulsa ang sobra. I fasted 3 times a week. I pray every day. I do alms. Nag-aabuloy ako sa mahirap. And yet, the publican says, Lord, forgive me, I'm a sinner. And how does the parable ends? Yung nagsisi, ang diniklara ng Diyos na katanggap-tanggap. Samantalang ang publikan, ang Samaritan, ang Pariseo, lumabas with false assurance and false confidence. Kaibigan, maaaring meron kang Bible knowledge. Maaaring alam mo ang Ebanghelyo. Maaaring kilala mo ang Kristo ng Biblia. Maaaring ikaw ay sumunod sa panalangin. Maaaring tumanggap ka at tinatandaan mo ang date
ng iyong panalangin at pagtanggap. But that kind of ritual, if your salvation is naka-establish on a particular date, I'm challenging you, you are standing in a false assurance. Let me clarify. Kung ating pag-uusapan ay kaligtasan, biblical and genuine biblical salvation comes not in a first person. Hindi po ito yung I pray a sinner's prayer. I came forward to the altar. I received and accepted Jesus. If the basis of your salvation is in the first person, I'm telling you, that's a false assurance. Because biblical salvation is in the third person. The proper and right understanding of salvation is in the third person and not in the first person. Third person means He died for me. He died for sinners like me. Jesus saves me and gave His life on the cross to pay my debt. Kaya dapat mo maintindihan, kaibigan, na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa gawa mo. And that's the problem with the first person. I prayed the sinner's prayer. I was baptized. I gave up my life. That's a false assurance. The true and genuine biblical salvation, you trust the third person. Jesus died for sinners. He died for sinners like you and me. Bilang hamon sa mga TNC members dito, let's have Soteriology 101. What is the basis of your salvation? It's because you were baptized by the church? Because you went to a particular ritual or ceremony? Because you are a member of this church? Dahil nung ako'y magpastor dito, wala na ako magawa, miyembro ka na eh. Pero hinahamon kita, gaya ni Juan Bautista. Siguraduhin mo ang kinatatayuan ng iyong kaligtasan. Saan nakatayo? Dahil sa ginawa mong desisyon? That's first person. You look to Christ hanggat may pagkakataon. Examine yourself. Thirdly and finally, Jesus pressed the urgency of repentance. Tingnan niyo yung verse 9. Or particularly verse 10. Even now, the axe is laid to the roots of the trees. Every tree, therefore, does not bear fruit, good fruit, is cut down and thrown to the fire. Pinapakita dito ni Juan Bautista the sense of urgency. Bakit? Kasi yung palakol, nasa tabi na ng ugat. Yun po'y pagsasalarawan na yung kung puno ay walang bunga, tatagpasin na yun. Walang saysay yung puno na walang bunga. And that is an imagery of the repentance, the urgency of repentance. The time for repentance is now. You must not delay in examining your heart. You must not delay in turning away from sin. Because just as the tree does not bear fruit, is cut down and thrown to the fire. This is a sober warning for people who are also not bearing fruit of repentance. If your life is not aligned with God's will, you have to examine and reevaluate yourself. Bilang maliwanag na aplikasyon dito, mga kapatid, the message of the cross of Christ is oftentimes offensive to hearers.
Yan po ang isang bagay na hindi natin itinatanggi. Na ang mensahe talaga ng Ebanghelyo ay offensive. Bakit? Kasi i-expose ang iyong kasalanan. Diba? Sabi nga nung isa nating kapatid, nagpatotoo siya eh. Inaya siya ng kanyang asawa sa iglesia, sa church. Aba, nung marinig niya nangangaral yung pastor, nagalit siya sa asawa niya dahil isinumbong siya, sinabi yung mga kasalanan niya. Akala mo lang yun. Because that is really meant to be. Kung paano si Juan Bautista ay inuga niya ang mga false confidence ng mga tagapakinig niya. In like manner, dapat ka ring ugain kung ikaw ay nananatili at naniniwala na ang iyong kaligtasan ay nasa first person dahil sa iyong ginawa. The message of the cross is truly offensive to hearers because the gospel of Christ confronts sin. And the gospel of Christ removes your false assurance and false confidence. The gospel of Christ makes you think. And after all, following Christ is costly. Following Christ requires self-denial. Mortifying your flesh daily. Your desire is to glorify God in holiness. And that is the fruit-bearing of repentance na tinasabi ni Juan Bautista. As a matter of fact, hindi nga welcome ang mensahe ni John the Baptist eh. Because later on, in the later part of John's ministry, he lost his head for preaching to what most preacher refuse to preach today. Di ba? Pag-aralan ninyo, i-google ninyo, paano namatay si John the Baptist? Pinugutan siya ng ulo. Second lesson, complacency and spiritual laziness have no part in the believer's life. Yung mga Kristiyanong patumpik-tumpik, yung mga Kristiyanong spiritually lazy, wag niyong isipin na lalago ka sa pananampalataya kung kulang ka sa spiritual na disiplina. Kaya patuloy kong hinahamon ng bawat isa sa atin dito. Make a personal inventory of your spiritual walk last year. Sa tingin mo ba, satisfied ang Panginoong Jesucristo sa performance mo sa iyong spiritual activity, sa iyong spiritual service, sa iyong spiritual dedication last year in comparison to today? May you examine yourself in the light of this precious reminder by John the Baptist. And make sure your confidence stand on the finished work of Christ at the cross. Make sure that you put your trust on Christ. Yung merit ni Kristo, hindi yung merit mo. Before it's too late. Christ is the sure foundation. Christ is the solid rock. For all other grounds is sinking sand. Repent of your sins and trust and believe in Christ Jesus and be safe. Tayo manalangin. Tulungan mo, O Diyos, ang bawat kaluluwang nakapakinig ng iyong salita. Mailapat sana ito ng banal na spirito sa kanya-kanyang kalagayan, bata, matanda, lalaki man o babae. Mangusap, O Diyos, upang makinabang ang aming kaluluwa sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. At ang lahat ng kapurihan ay sa pangalan ni Jesus. Amen.